Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Saldi Fababaer, alas 4:13. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? And it's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? But if it's raining in Manila, hindi kita maririnig. Isang maulang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes, 4 ng buwan ng Nobyembre. Bagyong Tino, 5 beses na naglandfall sa Kabisayaan. Isa na ang kumpirmadong namatay ayon sa NDRRMC. Isa pang bagyo na papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong linggo, posibleng maging super typhoon ayon sa Pag-asa. Tatawagin sa pangalang Uwan. Malacanang tiniyak agad ang ayuda sa mga nabiktima ng bagyong Tino. Lahat ng ahensya ng pamahalaan pinakilos ng Pangulo. Isang military helicopter na maghahatid ng ayuda sa mga binagyo bumagsak sa Agusan del Sur. Cebu Provincial Government agad nagkasa ng search and rescue sa mga binagyong residente sa probinsya. Nuisance DPWH project sa Metro Manila pinatitibag ng Malacanang para makatulong kontra pagbaha. Dating DPWH Secretary Manny Bunoan, Executive Undersecretary Roberto Bernardo, Undersecretary Catalina Cabral at 8 iba pa pinakakasuhan ng ICI sa Ombudsman. Philippine National Police tiniyak na hindi na mauulit ang karahasan noong Setyembre 21 na rally. Deployment ng mga pulis dodoblehin. Oy, meron nga bang malaking rally sa 16 and 17? Samantala, good news, year-end bonus at cash gift ng mga empleyado ng gobyerno. Abay, ilalabas na ng DBM ngayong buwan ng Nobyembre. Buti pa sila. Rebulto ni Dr. Jose Rizal sa Pransya nawawala. Allah, baka nandun sa Eiffel Tower. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Sa kalagayan ng bagyong Tino, lalo pang humina ang bagyong Tino kasabay ng paglandfall sa Iloilo City kaninang 1:20 ngayong hapon. Ito na ika-5 paglandfall ng bagyong Tino mula kaninang hating gabi. At ito ay kasalukuyang nasa karagatan ngayon ng Jordan Guimaras ang bagyo. Taglay pa rin ang lakas na hangin, aabot sa 130 km bawat oras. Malapit sa gitna at may bugso o gustiness na 180 kph. Habang kumikilos pa kanluran, timog kanluran sa bilis na 20 km bawat oras. Bumagal. Pero nakatas pa rin po ang public storm signal number 4 sa Cuyo Island. Central at southern portion ng Antique, ganoon din sa central at southern portion ng Iloilo at Guimaras. Signal number 3 naman sa northern portion ng Palawan.
Calamian Island, Rest of Antique, Kaluya Island. At signal number 3 din sa Capiz, sa Aklan, Iloilo. At central at northern portion ng Negros Occidental at Negros Oriental. Signal number 2 nakataas naman sa southern western part ng Masbate. At ganoon din sa southern part ng Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, southern portion ng Romblon, at northern portion ng Palawan. Signal number 2 rin sa Cagayan-Silio Islands, Bantayan Island at ganoon din ang northwestern part ng Bohol, central portion ng Negros Oriental. At signal number 1 naman, papalapit na sa Metro Manila, nasa southern part ng lalawigan ng Quezon, southern portion ng Marinduque at Oriental Mindoro. Ganon din sa central portion ng Occidental Mindoro. At signal number 1 din sa Romblon, Albay, Sorsogon, Burias at Ticao Islands. At central portion ng Palawan, western portion ng Northern Samar at western portion ng Samar. Signal number 1 din sa Biliran, Leyte. At ibang bahagi ng Bohol, Oriental Mindoro at signal number 1 din sa probinsya ng Siquijor. Samantala, pinangangambahan na pumasok sa bansa ang isang potential super typhoon ngayong linggo. Ayon sa Pag-asa, isa ng tropical depression ng weather disturbance na huling namataan sa layong 1,785 kilometro silangan ng hilagang silangan ng Mindanao kaninang umaga. Ito ay kumikilos sa direksyon na pakanluran sa bilis na 20 kilometro kada oras na may lakas na hangin na 55 kilometro kada oras malapit sa gitna at bugso na aabot ang hanggang sa 70 kilometro kada oras. Ang tropical cyclone ay papangalanan na Uwan sa oras na pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa Biyernes o Sabado. Batay sa forecast, lalakas ito bilang super typhoon ngayong weekend, taglay ang lakas ng hangin na 185 kilometro kada oras. Gayunpaman, niliwanag ng Pag-asa na maaga pa para matukoy ang tsansa kung ang binabantayang bagyo ay maglalandfall. Samantala, ang bagyong Tino ay inaasahang lalabas ng bansa bukas ng gabi o Huwebes ng umaga. Samantala, naka-alerto naman ang Malacanang sa pinsala at epekto ng bagyong Tino. Ito'y matapos manalasa sa Mimaropa, Bicol, Western at Central Visayas, Eastern Visayas, Caraga at Negros Island Region. Sa press briefing sa Malacanang, tiyak naman ni Palace Press Undersecretary Claire Castro na pinakilos na ang mahensya ng pamahalaan para tumugon sa pangangailangan ng apektadong residente alinsunod sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos. Naka-preposition na rin ang DSWD ng family food packs at iba pang relief goods sa mga tinamaan ng bagyo, habang inaaksyonan na ng Department of Energy at National Electrification Administration ang napaulat na power outage. At pinakilos na rin ang DPWH at MMDA para sa clearing teams para linisin ang makalsadang binha at natabunan ng landslide. Narito si Yusek Claire Castro. Tutungo rin ang ilang miyembro ng gabinete sa mga pinakaapektadong probinsya upang personal na alamin ang kalagayan at tiyaking na ibabalik agad ang mga pangunahing serbisyo. Tinitiyak ng pamahalaan ang patuloy na pagkilos upang mapabilis ang pagbangon ng ating mga kababayan. Manatiling alerto at makinig sa abiso ng inyong mga lokal na opisyal.
Samantala, umapela ang palasyo sa mga residenteng nasa lugar na apektado ng Bagyong Tino na sumunod sa mga preventive measure na ipinapatupad ng mga lokal na pamahalaan. Pinayuhan din ng Presidential Communications Office ang publiko na makinig sa mga abisong inilalabas ng kaukulang mga ahensya, partikular sa weather advisories ng DOST Pag-asa. Babala rin ng PCO manatiling nakaalerto sa mga posibleng epekto na dulot ng malakas na hangin at ulan gaya ng pagbaha, pagguho ng lupa at storm surge. Patuloy naman sa pagbabahagi ng impormasyon ng PCO sa mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan sa pagtugon sa Bagyong Tino, kabilang ang Department of Social Welfare and Development na naka-full alert sa pamamahagi ng supplies. Samantala, umabot na sa mahigit na 57,000 families ang inilikas dahil sa pagsalanta ng Bagyong Tino. Ayon kay Office of Civil Defense Assistant Secretary Rafi Alejandro, ang manapektuhan ay mga residente sa Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas at Caraga Region, na ang iba ay pinilit pang mailikas hanggang kahapon. Samantala, maliban naman sa pinangambang storm surge, lumabas naman sa datos ng Mines and Geosciences Bureau na may 7,000 barangays ang delikado sa landslide at pagbaha. Narito si OCD Assistant Secretary Rafi Alejandro. Meron na pong halos 57,000 families or close to 156,000 individuals ay nakasama na sa ating preemptive evacuation, no? Covering Regions 4B, Regions 5, 6, 7, 8, and Caraga. Kabilang sa mga inilikas ay ang mga naninirahan sa Tent City sa Bogo City sa Cebu na tinamaan ng malakas na lindol nitong nakalipas na buwan. Lagpas sa unang palapag ng mga bahay sa Barangay Dumlog, Talisay City sa Cebu ang baha kaninang umaga dahil sa pananalasa ng Bagyong Tino. Mabilis ring tumaas ang tubig baha sa iba't ibang lugar sa Cebu City, lalo na sa Barangay Bakayan kung saan inanod pa ang ilang mga sasakyan sa loob ng isang subdivision. Kasunod ito ng paglandfall ng Bagyong Tino kaninang alas 5 Gs ng madaling araw sa Borbon, Cebu. Sa mga Facebook post, makikita ang mga residente na nasa ikalawang palapag o bubong ng kanilang bahay at humihingi ng tulong o rescue sa mga otoridad dahil sa baha. Sa latest weather bulletin ng Pag-asa, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa northern at central portions ng Cebu. Samantala, nagkapatong-patong ang mga sasakyan. Wow, grabe ha? Nagkapatong-patong ang mga sasakyang tinangay ng baha sa Bakayan, Cebu City. Personal na dinatna ni Cebu City Mayor Nestor Arquibal kasama ang mga taga-Disaster Risk Reduction Management Office at quick response team at mga empleyado ng Bureau of Fire Protection matapos ang pananalasa ng Bagyong Tino. Una nang kumalat online ang videos ng pagragasa ng baha sa Villa del Rio sa Bakayan kung saan makita ang inaanod na rin ng mga kotse. Tinak naman ng mayor na handa nang magbigay ang lokal na pamahalaan ng makinakailangan tulong para suportahan ang mga napektuhan ng bagyo. Naku, sayang mga kotse, oh. May mga nakatiwarik na, oh. Kamusta kaya insurance niyan, Lakay? Oo nga, sasagutin ba na insurance lahat yan? Dapat lang, ha? Ay, kung insured, Lakay. Yan, kasama naman sa comprehensive yung acts of God. Yes.
Samantala, nagkasa ng search and rescue at clearing operations ang provincial government ng Cebu matapos makaranas ng matinding pagbaha ang maraming lugar sa probinsya. Ayon sa provincial government, maraming mga residente ang na-stranded sa mga rooftop ng kanilang bahay dahil sa mataas na baha. Kabilang sa matinding tinamaan ng bagyo ang Talisay City at Danao City, habang isang katao naman ang napaulat na nasawi sa Mandaue City, ngunit patuloy pang bine-beripika. Samantala, patay naman isang barangay tanod sa Panglao, Bohol matapos mabagsakan ng malaking sanga ng puno sa pananalasa ng bagyong Tino. Kinumpirma ito ng DZRH News sa DZRH News ni Dr. Anthony Damalerio, hepe ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Bohol. Ayon kay Damalerio, nagsasagawa ng pruning ang biktima ng mabagsakan ng kanyang pinuputol na sanga. Bahagi umano na ang biktima ng team na binubuo ng 3 tanod nang mangyari ang aksidente kagabi. Samantala, sa report naman ni Jimmy Angay-Angay ng DYVL Tacloban, isang senior citizen naman ang inireport na namatay at isa pa ang missing sa St. Bernard, Southern Leyte dahil sa bagyong Tino. Ito ay mula naman sa report ni PDRRMO Southern Leyte Chief Nilo Atienza. At para sa karagdagang detalye, antabayan po ang report. Wala naman kay Jimmy Angay-Angay ng Action Radio Tacloban. Nasawi ang isang senior citizen habang isa pa ang nawawala sa St. Bernard, Southern Leyte. Ayan, pass. Ayan. Ay, lakay, Next sorry. page. Ayan. Kanselado ang halos 100 flights dahil sa sama ng panahon, epekto ng bagyong Tino. Ayon sa Kaap, kabilang sa 77 canceled flights ang 50 flights mula sa AirAsia at 39 sa Philippine Airlines. Kanselado rin ang lipad ng 6 na flights mula sa Air Swift at isa sa Cebu Pacific at Tway Air. Karamihan sa mga nakanselang biyahe ay patungong Visayas at Mindanao Region pabalik ng Luzon. Inaabisuhan ng mga pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang airline company para sa pag-rebook o refund ng ticket. Ito naman po ang malungkot na balita, mahabigan. Isang military helicopter ang kinumpirma ng Eastern Mindanao Command na bumagsak sa bayan ng Loreto, Agusan del Sur ngayong hapon sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Tino. Batay sa official statement ng East Mincom, susuporta lang sana sa humanitarian assistance disaster response para sa mga binagyo ang nasabing helicopter na isang Super Huey nang bumagsak ito habang patungo sa Butuan City. Wala pang ibang detalye kung ilan ang sakay, kung namatay ba ang masakay na nasabing bumagsak na helicopter. Samantala, nagpapatuloy naman ang rescue at recovery operations ngayon habang tiniyak naman ng East Mincom na naipag-ugnayan at naipagtulungan sila sa response team sa area ng Loreto, Agusan del Sur. At sa karagdagang detalye, narito si Edniel Parosa. Edniel, ano ang latest na bumagsak na military chopper sa Agusan del Sur? Bukod pang balita sapagkat lima itong sakay ng Super Huey helicopter na bumagsak sa bayan ng Loreto, Agusan del Sur habang nagsasagawa lang sana ng humanitarian assistance operations dahil nga dito sa bagyong Tino. Sa report na inilabas ng Philippine National Police, nabatid na kabilang dito ang 2 commission officer, 2 matataas na opisyal ng militar at 3 enlisted officer. Sa hiwalay na pahayag, kinumpirma din ng Philippine Air Force na 5 nga itong sakay bagamat ayaw pa nilang banggitin ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Bahagi lamang daw lakay itong chopper ng 5 helicopter na nag-take off mula sa Davao City patungo sana sa Butuan.
ito ay para magsagawa ng rapid damage assessment and needs analysis o monitoring doon sa lawak sana ng pinsala ng bagyo dyan sa may Southern Philippines area. Pero bigla na lamang daw hindi na contact itong sasakyang pangipapawid na nag-crash na pala kalaunan. Sa ngayon ay nagtutulangan na itong Armed Forces of the Philippines at TNP sa tinawag nilang lakay rescue pa ang kanilang binabanggit, rescue and recovery operations, pati sa investigasyon kung ano nga ba itong tunay na sanhi ng nabanggit na chopper crash. Sa ngayon ay bagamat may mga reports sa ground lakay, mukhang may ilang nakikita ng katawan pero hindi pa ito identified at hindi pa inilalabas sa official statements ng military maging ng pulis kung ano na nga ba itong estado ng 5 sakay, 2 commissioned at 3 enlisted officer dito sa nabanggit na insidente sa bahagi ng Agusan del Sur. Ito si Edniel Rosa. Yes, Alakay. Sa video, nakita parang may mga sunog na katawan, ano? Ito kay Esenya. Mayroon na nga mga ganyan. Ang pinangangabahan dito ay yung vicinity niya, Lakay, kung may natamaan ba or what. Pero wala namang ganun, Lakay, doon sa initial na spot report ng PNP. Habang doon sa military side ay tikumpay yung kanilang bibig at nakikiusap muna na ongoing pa raw yung investigasyon at ayaw pang ilabas kung ano na yung development, Lakay, doon sa status specifically nung 5 sakay ng nabanggit na chopper. Okay, maraming salamat, Edniel. Babalik tayo sa iba pang updates. Balik muna sa inyo, Lakay. Maraming salamat, Edniel Parosa. Antabayan po ang update kaugnay sa pag-crash na isang military chopper sa may Loreto, Agusan del Sur. Sana'y may mga nakaligtas. Ano po? Babalikan natin lang pang detalye na ating mga balita. Nako, yung ilang opisyal ng DPWH tulad ni dating Secretary Manny Bonoan, Undersecretary Roberto Bernardo, Undersecretary Catalina Cabral at 8 iba pa pinakakasuhan na sa ombudsman ng ICI. Samantala, Philippine National Police tiniyak na hindi mauulit ang karahasan na nangyari noong September 21 rally. Dodoblehin daw ang pulis na itatalaga sa mga lugar na pagdarausan ng protesta. At good news naman para sa mga empleyado ng gobyerno, yung kanilang yung inyong year-end bonus at kasgit mga kuya sa mga government employees. Ilalabas na raw ng DBM ngayong buwan ng Nobyembre. Ang aga makapag-shopping, Lakay. Oo nga, kaya ng December baka ubos na. Dahil wag naman. Iatado nyo lang. At rebulto ni Dr. Jose Rizal sa France. Gaano ba kalaki yung rebulto ni Dr. JR sa France? Kasi laki ba nung rebulto niya sa Luneta? Inireport na nawawala. Allah. Parang uso na kawan sa France, Lakay. Ayan, baka nasa The Louvre Museum na yan. Yung nasabihin ko pinalit doon sa jewels. Ang detalye po na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Kuyang Larry Francisco, alas 4:35. Card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? On Christmas morning and find my stockings filled with you. Merry Christmas, Ninang Thea. 51. Wow, 51 days na lang. Pasko na. Kaya rain or shine po, mahabigan, may bagyo man o wala,
Abay, tuloy-tuloy po ang pamigay namin ng aginaldo ngayong buwan ng Nobyembre hanggang Disyembre. Give love on Christmas Day. At ayan ay pamigay natin sa ating Kring Kring Panalo Promo. I-ready na ang inyong cellphone dahil tinatawagan na namin ang next winner sa Kring Kring Panalo Malacash sa telepono. Aba, ang maswerteng natawagan ni Kring Kring, ayan, si Kring Kring Wina Binauhan, ay wow, taga City of Flowers is Miss Teya. Yeah. Zamboanga City, si Noel Makalma. Ayan. Makalam, lakay. Palagay ko makalma ito, hindi makalam eh. Ayan, baka nagkamali lang ng mag-anak mo to, lakay. Palagay ko, kasi sabi ng aking maninuno, marami daw makalma dun sa Zamboanga, ha? At gusto ko silang makilala. Alam mo kung bakit? Bakit? Mayayaman tayo mamakalma doon eh. Asyendero daw. Ay, talaga ba? Kilalanin natin si Sir Noel. Ayan, Noel Makalam ng Zamboanga City. Buenas tardes, Kuya Noel. Parang Makalan eh. Kuya Neil Panaligan. Ayan, album tong Makalan nito. 18 years old, 12 years old. Ang sarap niya, swabe lang. Ayan, Kuya Noel Makalam, buenas tardes, magandang hapon po, Kuya. Buenas tardes. Buenas tardes, ayan. Ano ba talaga apelyado mo, Kuya? Makalam o Makalma? Makalam. Makalam. Oo. Baka hindi kayo nagkamali lang na spelling yan. Ayan, hindi kayo Makalma Tumiwalag yan. sa inyong Makalma, lakay. Oo, saan ba ang roots ninyo? Galing ba kayo na Ilocos o taal na taga Zamboanga kayo? Hindi, sa lolo ko talaga taga Bohol. Taga Bohol. Kapag-anak ko nga, mga kuripot ang mga taga Bohol eh, para mga Ilocano lang. Talaga malakay. So galing pala kayo ng Bohol. Ayan. Anyway, Kuya Noel, simple lang aking tanong para ikaw ay manalo ng limpak-limpak na salapi. Ayan, kung ikaw ay nakikinig sa DCRH, sa DCRH mula sa Zamboanga City, Kuya Noel, ang tanong ko po ay ano ang kaisa-isang himpilan ng radyo sa Pilipinas na kauna-unahan at number 1 mula Apari hanggang Tawi-Tawi hanggang Zamboanga City? DCRH po. Ang galing-galing mo talaga, Kuya Noel Makalam. Ayan, ng Zamboanga City. Ayan, muchas gracias, Kuya. Maganda signal sa kanila, lakay. Ayan. Thank you po. Ba't nagbumotor ka ba, Kuya? Hindi, nandito ako sa kilid ng daan. Gilid ng daan. Ayan. Sa daan, kilid lang. Okay. Teka muna, may tinatamaan ba kayo ng bagyo dyan? Abot ba ng bagyo dyan? Opo, makulimlim po. Pusong ng hangin, malakas ang hangin. Allah, oo. Umualam ba ng basa? Wala. Wala. Malakas lang hangin. Suspended po kasi dito ang school. Suspended. Apektado rin ng bagyo. Ayan, Kuya Noel Makalam, maraming salamat po at congratulations. Ikaw ay nanaro ng limpak-limpak na 500. Ayan. Kuya Noel, congrats at buenas tardes. At ngayon hatawin natin ang mga reports. Sandali lamang, let standby man ang Milky Rigunan. Pinakakasuhan na ng Independent Commission for Infrastructure ICI sa Office of the Ombudsman ang ilang mga dati opisyal ng Department of Public Works and Highways. Ito'y pinangunahan ni dating Secretary Manuel Bonoan, dating Undersecretary Roberto Bernardo, dating Undersecretary Maria Catalina Cabral, at ang 8 pang opisyal ng DPWH kaugnay sa 72 million pesos na Ghost Flood Control Project sa lalawigan ng Bulacan. Batay sa report ng ICI, posibleng nilabag ng mga nabanggit na opisyal ang probisyon ng grave misconduct, gross dishonesty, conduct prejudicial to the best interest of the service, at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. In short, graft and corruption. Bukod dito, inirekomenda rin ng komisyon ang pagsasampa ng kasong kriminal. Wow!
laban kina dating DPWH engineer Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Gayon din kay Yumir Villanueva, may-ari naman ng Top Nuts Catalyst Builders Incorporated at 5 pang individual. Si Sally Santos yung umaming ghost projects yung kanilang ginagawa. Di ba kinasuhan ito? Hindi ba kakasuhan? At kabilang sa mga kaso ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds at falsification of public documents. Samantala, lakay nanawagan na ang mayor ng Silago, Southern Leyte ng agarang tulong mula sa lokal at national na government maging sa mga pribadong negosyo at individual dahil sa pananalasa ng Bagyong Tino. Sa isang Facebook post, ibinahagi ni Mayor Lemuel Honor na matindi at malawak ang pinsala ng bagyo na mas malala pa umano sa Bagyong Yolanda noong 2013 at Bagyong Odette noong 2021. Anya, naka-survival mode na ang munisipalidad dahil sa dami ng nasirang bahay, kakulangan ng maiinom na tubig at pagkain at pagkawala ng mga linya ng komunikasyon. Bukod dito, hindi na rin madaanan ang ilang kalsada mula Abuyog at Hinunangan papuntang Silago dahil sa landslide at mga natumbang puno, dahilan para maantala ang pag-abot ng tulong sa rural communities. Sa kabila nito, iniulat ni Mayor Honor na wala pang naitatalang nasawi sa lugar dahil sa Bagyong Tino. Sa nais magbigay ng tulong, maaaring makipag-ugnayan sa MGRRMO Silago o Municipality of Silago sa pamamagitan ng kanilang opisyal na Facebook page. Naku, may mga flood control projects din kaya dyan sa lugar na yan? Saan yan sa Cebu? Silago, Lakay. Silago, Southern Leyte, Lakay. Southern Leyte. Samantala, hatawin natin ang mga reports mula sa Malacanang. Pondong pantugon sa kalamidad, hindi kukulangin ayon sa Office of Civil Defense. Arrest number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Mistea, kampante ang pamahalaan na nananatiling sapat ang pondong pantugon sa kalamidad hanggang matapos ang taon. Ginawa ni Office of Civil Defense spokesperson Junie Castillo ang pahayag sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Tino at sa harap ng banta ng isa pang bagyo. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Castillo na bago pa man tumama ang magkakasunod na lindol at iyong mga huling bagyo ay nakapag-replenish na ng Quick Response Fund sa kautusan ni Pangulong Marcos. Kaya naman hindi anya nakikita ng OCD na kukulangin ang QRF. Sakali naman anyang malaki ang mabawas dito, mayroon pa ring mga mekanismo na maaaring ipatupad ang Pangulo para madagdagan ang pondo. Narito si OCD spokesperson Junie Castillo. As far as the QRF is concerned, even noong nangyari yung mga magkakasunod na lindol at saka yung bagyo, nagpalabas na po ng kautusan ng ating mahal na Pangulo na magdagdag na po, mag-replenish na dun sa ating QRF. So as of now, as we speak, hindi natin nakikitang kukulangin ito. At meron naman pong mga mekanismo, if in case mas mabawasan pa ito, that our government and then the President will be able to replenish that. Matatanda ang inaprubahan kamakailan ng Department of Budget and Management ang higit 700 milyong pisong karagdagan para sa disaster funds. Ito si Let Narciso para sa DZ. Yes, Akay? Wala bang schedule ng Pangulong Marcos kung aling lugar ang kanyang papasalan dito sa Binagyo ni Tino? Wala pang binabanggit, Lakay. Ang sabi kanina doon sa briefing ni Yusek Clear ay mga cabinet secretary yung mauunang bumisita dun sa mga probinsya na pinaka-naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Tino. Okay, maraming salamat Miss Let mula sa Malacanang. Balik sa inyo, Lakay at Miss Thea. Samantala, gobyerno dapat tutukan ng seryosong disaster preparedness program bukod sa kasuhan ng mga nasa likod ng flood control scandal. I-detalye mo balitang yan, RH12, Milky Ganan, Manang Milky. Kaya at Lakay, kailangan na mas palakasin ng gobyerno ang disaster preparedness program dahil sa hindi na may iwasan na epekto ng climate change. Ang House Assistant Minority Leader Sara Elago ng Gabriela Women's Party List dahil sa matinding korupsyon sa mga flood control project, nagresulta ito ng mga malawakang pagba dahil kundi man substandard ay mga ghost project. Sabi ni Elago, kailangan handa lagi ang gobyerno at dapat alam ng publiko ang gagawin sa panahon ng pananalasa ng kalamidad gaya ng bagyo na nagdudulot ng matinding pinsala. Sa panig ni House Deputy Minority Leader Antonio Tino ng ACT Teachers Party List,
ang baha dulot ng bagyong Tino ay nagpapaalala naman sa flood control scam. Gate Tino, daladong nagalit daw ang taong bayan dahil marami na naman ang napinsala ng bagyo dulot ng baha. Pero hanggang ngayon, mabagal ang pagpapataw ng parusa sa mga nasa likod ng flood control scam. Narito si House Deputy Minority Leader Antonio Tino. Well, every time na umuulan, bumabagyo, bumabaka, ay lalong hiinit ang galit ng taong bayan dahil tuktado sila, tapos napapaalala sa kanila yung pinsala na dulot na pandarambong through the flood control corruption scandal. Kaya lalo pong mag-iinit ang mga kababayan natin habang nagdulusat sila sa baha. At may mga actual na mga kababayan tayo, unfortunately, na masasaktan, baka mamatay. So, hindi po biro. Kasabay ito, kapwa nanawagan sina Elago at Tino na binisan ng investigasyon at kasuhan ang mga nasa likod ng flood control scam sa pangunguna ng mga taga-DPWH. Ako si Neil Creguna, nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, ng Milky mula sa Kamara. Dumako tayo sa Senado. Abay, very important witness. Wow! Iharap na sa Senate Blue Ribbon Committee. Siya ba itong very important witness, Raymond? Babae? Lalaki? Sikat ba ito? Ayan. Aris number 28, Brad. Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor, sa pinal na ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang affidavit ng very important witness na ihaharap sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Lacson, gusto niya ngayong linggo ay matapos ng affidavit nito para may sumiti at kanyang mapag-aralan. Tumanggi si Lacson na tukuyin kung sino ito at kung ano ang kanyang background. Ang sabi lang ay mahalaga ang kanyang testimonya dahil siya ang magtatahi sa mga narinig ng mga impormasyon. Kaya maaring mabanggit muli ang pangalan ng mga nauna nang isinangkot sa mga maanumalyang flood control project at maaring may mga bagong pangalan. Sinabi ni Lacson na ang kanyang kondisyon sa testigo ay kung may papangalanan siya ay kailangang may hawak siyang ebidensya na magpapatunay. Kahit may personal knowledge ito, kung walang ebidensya ay huwag nang magpangalan upang hindi makasira ng ibang pangalan. Wala pang katiyakan sa schedule, ngunit sa oras na maibalik siya na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, gusto ni Lacson na magsagawa ng hearing sa flood control sa November 14. Narito si Senador Ping Lacson. Pinapa-finalize ko yung affidavit within the week. No? Kasi base sa kwento at saka base do sa mga dapat ebidensya, mga dokumento, ledger, digital files, lahat ng notes. Kasi sabi ko sa kanya, kung magme-mention lang ng pangalan na walang supportang dokumento, wag na lang mag-mention kasi baka makasira lang ng tao. So, maski may personal knowledge, kung wala naman siyang supporting documents, wag na lang magbanggit. Yun ang aming usapan. Bahagi ng pahayag ni Senador Ping Lacson. Ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Exciting. Maraming salamat, Raymond Dadpaas. Report mo na kay Edniel Misateya. Naku, baka update ito sa nag-crash na helicopter. Pangulong Marcos utos sa AFP ang mag-isang depensahan ng bansa sa loob ng 30 araw. Idatay mong balita, RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Sinasanay ng sinatahang lakas ng Pilipinas na kayaning depensahan ng bansa ng mag-isa sa loob ng isang buwan. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., utos ni Pangulong Bongbong Marcos na wag basta dumepende sa kaalyadong nasyon sakaling magkagera. Ginawa ni Browner ang pahayag sa opening ng Joint Exercise Dagat, Langit at Lupa sa Camp Aguinaldo kung saan higit 2,000 sundalo, pulis at Coast Guard ang kalahok. Aminado ang general na kulang pa sa malalakas na equipment ng hukbo para sa oras na magkagulo. Dito umano papasok ang resback ng Estados Unidos halimbawa sa bisa ng Mutual Defense Treaty. Pero habang tuloy ang modernization program, paraan umano ang parehong militar exercise para mapalakas pa ang AFP. Pakinggan natin ang AFP Chief. Siyempre tayo muna ang may ipaggera.
then, but we are expecting also reinforcements or help from our allies. Ang utos ng ating Pangulo, si President Ferdinand Marcos Jr., is that we should be able to fight and reserve our forces for at least 20 days. Ang tinig ni General Romeo Browner Jr. Ito si Edniel Parrosa. Edniel, anong latest doon sa nag-crash na chopper? May nakaligtas ba? Ilan ang patay? Wala pa rin lakay. Yung huli pa rin is yung kanina na 5 yung confirmed na sakay, habang waiting pa rin tayo lakay doon sa statement kung anong nangyari doon sa 2 commission at 3 enlisted personnel lakay. Okay, maraming salamat Edniel. Ito si Edniel Parrosa para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edniel Parrosa. Samantala, kaso sa mga sangkot sa anomalyang flood control projects, isasampa na sa Sandigan Bayan sa susunod na linggo. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla. Val Gonzales, please come in. Val. Mayor, inaasahan ni Ombudsman Boying Remulla na maaari na silang makapagsampa ng kasong may kinalaman sa flood control project anomaly sa Sandigan Bayan sa Nobyembre 11. Itong inihayag ni Ombudsman Remulla kasabay ng paghahain ng ICI ng panibagong rekomendasyon na pagsasampa ng kaso laban kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang mga opisyal na sangkot sa anomalya. Mas maaga ito sa unang target date ni Remulla na Nobyembre 25. Ayon kay Remulla, nakakatanggap ng kanilang mga case investigators ng mga counter affidavit mula sa mga respondent. Let's say we receive the counter affidavits within this week. Next week we can already have a resolution. The teams, the panels in the PI can already have a resolution. I mean, once the resolution is approved by the panel, it will go to my office. And then instruction for filing already. So hopefully, kung ngayon ay November 4, by November 11, baka meron na kami na file sa korte. Hopefully. Sabi ni Ombudsman Remulla, mas marami pang may sasampang mga reklamo sa kanilang opisina sa susunod na taon. Una nang sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na asahan ng mayroong humigit kumulang 60 individual na sangkot sa flood control project anomaly ang magpapasko sa kulungan. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Val Gonzales. Standby sa ating ma-report sa James Galangi at Millie Borja. Abay, eto muna mga kaibigan, exciting na balita para po sa inyo. Ngayong 50th anniversary ng Mega Millionaire promo na up to 50 million pesos worth of prizes. Kasama na dyan ang instant GCash vouchers at maging monthly winner ng 1 milyon at brand new car. Simple lang sumali, bumili lamang na especially marka Mega Sardines, Mega Mackerel at James Coffee Products. Kunin ang promo code sa loob ng lata o sachet at isend sa official Facebook page ng Mega Sardines. At paalala, itago ang sachet o takip ng lata na may promo code dahil kailangan ito para maklaim ang major prize kung sakaling manalo. Sali na sa Mega Millionaire promo. Promo runs from June 6, 2025 hanggang December 31, 2025. At happy birthday muna kay Director Popoy Tarok the 5th ng BCDA. Happy birthday po. Laban tayo dyan. Ha? At yung ating alternate natin sa Operation Tulong si Miss Mavel Arribe. Ba? Happy birthday Mel Arrive. Ayan. Magbati mula kay GB. Jerry Baha. At happy birthday din kay Kapitan Rex Kayanong ng Antipolo City at kay Attorney Francis James Brillantes. At report mula sa Nepal, meron daw avalanche Miss Teya? 7 patay, 4 ang sugatan at 4 ang nawawala sa naganap na avalanche sa Himalayan Peaks sa northeastern region ng Nepal. Ida tayo mo balitang yan, James Galange.
7 ang nasawi, 4 ang sugatan at 4 naman ang nawawala matapos na nangyaring avalanche o ang pagguho ng malaking snow sa Himalayan Peak sa bahagi ng northeastern region ng Nepal. Nangyaring insidente kahapon malapit sa base camp ng Yalong Rim Mountain sa Dolokha District habang inakit ng mga mountain climber ang tinuguri ang pinakamataas na bundok sa buong mundo, ang Mount Everest. Ayon sa mga otoridad, kabilang ang mga nasawi at nawawala sa isang grupo na binubuo ng 12 katao at ang 4 rin na tourist guide na unang nakabalik na sugatan. Kasalukuyan namang sinusubukang ma-recover ang mga bangkay ng nasawi at hanapin naman ang mga nawawala. Sa ulat ng local state media, hirap pa umano ang mga otoridad sa pagresponde dahil sa matinding sama ng panahon at lamig na nararanasan sa lugar. Ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaya ayoko na nga bang umakyat sa Mount Everest ha? Ayan, Mount Everest lakay, no? Oo, sa Nepal, nakatakot. At sa balitang sports, sa mga medalists sa Asian Youth Games. Aba, nakatanggap na ng incentives mula sa Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission. Magkakanong premyo nila, Miss Millie? Millie Borja, please come in. Millie. Pinarangalan ng Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee ang mga kabataang atleta na lumahok sa Asian Youth Games sa Bahrain matapos ang kanilang makasiksayang tagumpay. Tinapos ng Team Philippines ang kompetisyon sa ika-12 pwesto mula sa 45 countries na kasali, bitbit ang 7 ginto, 7 pilak at 10 tanso, ang pinakamagandang performance ng Pilipinas sa kasaysayan ng palaro. Bilang pagkilala, nag-aproba ang Philippine Sports Commission ng 500,000 pesos na cash incentive para sa mga gold medalists, 300,000 pesos naman para sa mga silver medalists at 100,000 pesos para sa mga bronze medalists. Magkakaloob din ang POC ng dagdag na 250,000 pesos, 150,000 pesos at 75,000 pesos para sa mga nagwagi ng ginto, pilak at tanso. Pinuri ni POC President Abraham Bambol Tolentino ang mga atleta sa kanilang makasisayang tagumpay. Itinuturing ito bilang ebidensya ng pag-unlad ng programa para sa mga kabataang atleta. Aniya, mas mataas ang ratio ng mga medalyang nakuha kumpara sa nakaraang edad ng palaro, na nagpapatunay na epektibo ang mga youth program ng bansa. Samantala ay pinahayag ni PSC Chairman Patrick Pato Gregorio ang kanyang pasasalamat sa POC at sa mga National Sports Associations sa pagtutok sa mga kabataang atleta. Naniniwala siya na ang mga nagwawagi sa Asian Youth Games ay siyang magiging susunod na mga kampiyon sa Olympics at Asian Games, kaya dapat aniyay ituloy ang suporta sa mga ito. Inihayag din ni Gregorio na simula sa susunod na taon, bawat NSA ay magkakaroon ng sariling National Youth Pool upang palakasin ang grassroots development at maihanda ang susunod na henerasyon ng mga coach at atleta. Sa kabuuan, umani ang Pilipinas ng 24 medals sa iba't ibang disiplina, isang malinaw na patunay ng lumalakas na pwersa ng mga kabataang atleta ng bansa sa Asia. At yun ang mga latest update sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat Millie Borja, pero kulang yata yung binanggit mong incentives galing kay Chairman Bambol Tolentino ng Philippine Sports Commission. Ang mga atletang lumahok sa Asian Youth Games ay meron pang karagdagang incentive mula kay Most Merciful Bambol Tolentino. Magkano lakay? Lifetime na supply ng bulalo sa Tagaytay. Ayun, doon pala i-claim. Sa showbiz, Miss Thea. Anak ni Manny Pacquiao na si Eman Bacosa trending dahil sa pagkakahawig kay Piolo Pascual. Hawig ba kay Papa? Pogi lakay Oo. Ina tayo mabalita, Angelica Cosme. Piolo Pacquiao, yan ang hirit ng netizen sa 21 anyos na anak ni pambansang kamao Manny Pacquiao na si Eman Bacosa. Bukod sa husay sa ring matapos magwagi sa Trilla in Manila 2, hot topic din online ang looks ng batang boksingero na nahahawig nga raw kay Ultimate Heartthrob Piolo Pascual. Sa huling post ni Eman, nagpasalamat ito sa suporta ng kanyang ama at kay Jinky Pacquiao na present sa nagdaang laban na ginanap sa Araneta Coliseum. Magunita na kamakailan lang, ibinahagi ng may bahay ni Pacman na magkakaroon na sila ng unang apo sa kanilang panganay na si Jimwell. Samantala, ngayong araw nga nakatakdang ilabas ang episodes 5 and 6 ng hit Netflix reality competition series na Physical Asia, kung saan leader ng Team Philippines ang boxing legend na si Manny Pacquiao. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Hindi si Jenky Haan, ang sa nanay Bali. ni Eman, ano, ha? Haan, sa Bali, Lakay. Ayan, iba ang nanay. Pero pogi, ha? Pogi Ayan, nga Kaya nga sabi, kawangis ni Piolo. So, Ba? Piolo Pacquiao daw siya Lakay. At congratulations sa mga empleyado ng gobyerno dahil yan na. tatanggap na sila ng year-end bonus at 5,000 kasa gift ngayong November. Sabi ni Secretary Amena the Singer Pangandaman. Ay, Secretary, galing kumanta yan. Parang Karen Carpenter. Yeah. At sabi nating business correspondent, ang palitan ng dollar ngayon. How much? Aba, tumatadag ang piso, parang siso lang ang palitan. Nagsara sa halagang 58 pesos and 51 centavos ang palitan ng dolyar ngayon. Kahapon ay 58.79. Aba. At yan ang kabuuan natin palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpus. Mga balansyadong balita susunod na. Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Oras, 5:10.